Welcome to Donmar TV News Channel. Kinikilala ng Malacanang ang naging malaking papel ng private sector sa naging tagumpay ng unang round ng bayanihan bakunahan itong nagdaang November 29 hanggang December 1. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, malaki ang naging bahagi ng mga nasa pribadong sektor, hindi lamang sa pagpapahiram ng mga venue na ginamit na vaccination sites, maging sa manpower sa pamamagitan ng kanilang volunteers ay malaki rin ayon kay Nograles ang naiambag nito para sa nakamit na panalo ng pamahalaan sa naunang pambansang bakunahan. Kaugnay nito, inihayag ni Nograles na umaasa silang muling makatuwang ng gobyerno ang mga nasa pribadong sektor para sa susunod o second round na 3-day vaccination drive sa December 15, 16 at 17. Kailangan niya talaga ang suporta nito, lalo at sa itong hakbangin ay mahalaga na mayroong malaki at maraming vaccination sites maliban pa sa logistics at manpower na kayang-kayang maipahiram ng private sectors sa pamahalaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo Raymond, linawin ko lang amang so kung yung hindi pa nagbabakuna sa darating na 3 araw next week yan, ano to Bombo Raymond? Yung patakaran ba na excuse ulit sa trabaho? Yung patakaran dyan ng Malacanang, IATF at ng Department of Labor, Bombo Raymond? Bombo Elmar, most likely ay mayroong ilalabas na proclamation muli ang Malacanang para kumbaga hindi magiging absent, para magiging special working day at yung mga empleyado ay hindi mamarkahang absent na kanilang mga employer kapag sila ay nagpabakuna at kailangan lamang magpakita ng yung proof, halimbawa yung vax card nila, Bombo Elmar. So hindi na holiday pero talagang hahabulin yata nila, may target sila rito, Bombo Raymond, itong 3 araw parang final push bago maabot yung target na 50 million ngayong taon na Bombo Raymond, dahil sa hindi na kaya yung 77 million na original na target ngayong taon na Bombo Raymond. Bombo Elmar, so kahit mga 50 to 60 million lang daw yung kakayanin, tapos hanggang next year na makukuha natin yung herd immunity sa buong bansa na at least mga 70 million ng mga buong populasyon ng Pilipinas, Bombo Elmar. Lalo na yun nga, papalapit na yung halalan na yun yung talagang kinakatakutan din na magiging super spreader event dahil yung mga tao talaga ay pupunta sa mga voting precincts at yun, magkumpul-kumpulan lalo na pag panahon ng kampanyahan, Bombo Elmar. Pag-usapan po natin ngayon ay itong nangyari sa maghapong ito sa Quezon City. Ito po yung BBM at Sara motorcade na sinamahan ni na Congressman Mike Defensor na kandidatong for mayor dito at Congressman Rodante Marcoleta at Attorney Larry Gadon at iba pang mga kandidato sa ilalim nitong BBM Sara tandem. At pag-usapan natin ito dahil may naninisi sa nangyaring dami raw ng tao at saka matraffic. Gusto kong ipakita muna yung aking pong personal na saksihan kanina sa dami ng mga tao talaga at nagtungo ron dahil nandyan ako sa Commonwealth Avenue at nakita ko ng personal yung dami talaga ng tao. At yan ang dahilan kung bakit matraffic or talagang kahit holidays, napakaraming tao talaga. Pero tayo magagawa, ganun po ang nangyari. Ayan. Okay, tingnan niyo yan yung tao. Ayan Oh, yan Sobrang dami ng tao talaga. Anong aasahan niyo diyan? Sobrang dami ho ng tao. So, yan ho ay habang lumalakad po yan, padami pa ng padami. Dahil mula doon sa may Fairview, kung saan nag-umpisa dyan sa may harap ng building ng Commission on Audit, marami ng tao hanggang sa makarating ng Quezon City Memorial Circle at Quezon Avenue hanggang Rotonda, ang dami naghihintay na tao. Kaya't habang umiikot ito, dumadami yung tao. Ayan grabe. Halos napuno nga po actually yung porsyon ng Commonwealth Avenue, yung galing ng Fairview papunta ng Pelcoa. Sa dami ng tao. So, talaga hong ganun karami. 10 ho lang yan at pinakita ko sa inyo. Dahil aking naobserbahan ho yan ng personal. So, ewan ko kung ano yung tingin dyan. Kaya ko po tinalakay ngayong hapon kasi ang pinapalabas po, nakatanggap na ako ng ilang mga report or information
na daw ilang mga local executive or local official ng Quezon City government ay nagrereklamo sa tinderaw na naging traffic. Sinisisi raw yung mga organizer ng BBM Sara Motorcade at kaya daw nagka-traffic kanina sa Quezon City mula kung saan-saan lugar dahil nagamit nga po itong pinakamahalagang kalye na Commonwealth Avenue at Quezon Avenue. Pero huwag nilang sisihin ang mga nagrally or nagmotorcade. Ang sisihin nila si Mayor Belmonte. Alam niyo bakit? Kasi kung pinayagan niya na sa Quezon City Circle mag-rally, ay di walang traffic. Walang motorcade. Nandyan lang sa loob ng Quezon City Circle. Hindi maapektuhan ng Commonwealth Avenue at iba pang mga kalye, Quezon Avenue hanggang Rotonda at kung saan-saan pa. Pinagbawalan nila, hindi nyo pinayagan Hindi na nga nag-rally, nag-motorcade na lang, nagrereklamo pa kayo. Wala tayong magagawa, ganyan pong karami ang taong sumuporta. Actually, hindi lang naman dito yan, kahit saan lugar mag-motorcade, itong tandem na ito, Luzon, Visayas, Mindanao, dinutumog ng tao. At kanina, sinadya ko talagang puntahan yan para magkaroon ako ng personal na assessment yan at observation, analysis at opinion, ay talagang nakita ko ang dami ng tao na nag-interview pa ako, nag-live po ako kanina dito sa channel na ito At nag-interview pa ako ng mga kasama ko doon sa ibabaw ng footbridge na doon kami nakaabang para kita-kita namin yung pagdating. Ano sila? Voluntary. Na nagpunta ron, walang pumilit sa kanila. Hindi totoo yung parang body-body or parang gumagaya lang yung tao o nahihikayat lang para sumama. Hindi. Karamihan, halos lahat voluntary na pupunta sa ganyan. Dahil nga gusto nila. May mga na-interview pa nga ako doon, sinisisi pa nga mga nakaraang gobyerno, wala raw ginawa, kaya gusto nilang ibalik ang Marcos. Isipin mo yan. So itong ginagawang paninisi ng lokal na pamahalaan kung bakit nagka-traffic, kayo may kasalanan nito. Inuulit ko, kung pinayagan yung mag-rally sa loob ng Quezon City Circle, walang motorcade, walang traffic. Doon lang sa erang yan. Ay hindi nyo pinayagan, nag-motorcade, karapatan naman ng mga supporters yun. Dahil malakas yung pag-oorganisa ng BBM Sara Tandem with Congressman Mike Defensor. Dahil siya ang opisyal na kandidato for mayor sa Quezon City. Kaya ginawa nila yung ganyan. Ano ang reklamo nyo? Na-traffic kayo? Holiday naman Baka naman kaya kayo nagreklamo dahil nakita nyo sobrang dami, sobrang lakas. At kung sino inyong kandidato, baka naramdaman yung tagilid. Kasi ganito nga yung aking observation Pag, alam nyo, ngayon October 8. So bukas, October 8, December 8 ngayon. So bukas, December 9 na. Mula bukas, eksaktong 5 months election na. Diba? January, February, March, April, May. So May 9 kasi bukas, December 9 dito. 5 months election na. At kung ganito ang galawan ng motorcade at paghahayag ng suporta ng mga Marcos supporters sa Luzon, Visayas, Mindanao, napakalayo na naaabot nito. Mahihirapan na yung mga kalaban. Pasintabi na po sa inyo. Yun ang yung aking sariling pananaw. Mahihirapan ang makahabol ang mga kalaban kung ngayon palang ganitong katindi ang pinapakitang tao ng mga taga-suporta ng BBM Sara Tandem. Malayo pa, 5 months pa. Di lalo na pag dumating yung actual campaign sa February. Habang papalapit po ang eleksyon, palakas ng palakas yan Padami ng padami ang mga taong magigising sa katotohanan at magdideklara kung saan siya susuporta. Natural, marami dyan pupunta kay BBM. Sara. Yung iba pupunta rin sa opposition. Karapatan naman kahit sino Pero ang tingin ko po, observation ko, 5 months before ang eleksyon, napakatindi ng dating nila, napakatindi ng followers at supporters, lalong dadami ito habang papalapit yung election day sa Mayo 9. So, yung reklamong nata-traffic, bakit may sa motorcade? Abay, normal lang ho yan sa politika. Wala namang politika rally at motorcade sa buong mundo na hindi nakaka-traffic. Kahit sa Amerika, kahit sa Europe, nakaka-traffic din pag may malaking mga event. Dito pa kaya sa atin. Kahit nagaanong kalaki, just imagine, ito pong Commonwealth Avenue, pinakamalaking highway ito. Kalye dito sa Metro Manila. Tinalo nito ang EDSA. Kasi ang EDSA, mga 4-5 lane lang yan. Itong Commonwealth Avenue, ang isang lane dito, 8 lanes. So, magkabilang panig. O, tigi 8, 16 lane yan. Ay yung 8 lanes na galing Fairview, papunta ng Pilcoa, napuno Walang makadaan sa sakyan, puro tao. At ng mga nakamotor. Nakita ko yun, nandun po ako 5 months before election, ganyang katindi. Paano kaya pagpapalapit na? So, muli, pasintabi doon po sa ibang political party at kandidato
Ay pag itong galawang ito ng BBM Sara ay hindi nagbago at kung magbabago pa, padami pa ito, mahirapan na kayo. Mabol. Mahihirapan kayo kumabol. Iba ang dating nila. Ibang klase. Inuulit ko, aking sariling opinion at observation yan at interpretation. Kung ano yung tingin, dyan, re-respeto ko. Yung aking sinasabi, sa pag-respeto rin po ninyo. Ganun naman talaga eh. Okay? So, kayo po makakapag-comment, mga taga-subaybay at mga followers dito sa channel na ito. Kayo po ay malayang makapag-comment, react sa mga bagay na ito. Yung paninisi kung bakit na traffic, sinagot ko. Yung dami ng tao na nakita ko, pinakita ko sa inyo at nireport ko sa inyo, yan ho ang totoo. 5 months before election, ng ganyang katindi, lalong titindihan. Maniwala kayo. Kaya yung po mga kalaban, mahirapan kayo kung ganito ang galawan. Sa BBM Sara tandem with local and national candidate nila. Matindi po ang kanilang dating.